show business dito sa Pilipinas, iilan lamang po ang tinuturing na tunay na icon. Ikaw ang superstar. Ate, ikwento mo sa amin, ano ba nangyari? No, 3 days na hindi ako magising. Natakot sila, so kaya kinailangan butasan ako sa liig. Nahihirapan ako magsalita. Narito pa rin po kami kasama si Miss Nora Honor. Ate, para kasi Barbara Streisand. Kahit 20 years kang walang concert, pag lumabas ka lahat kami maglalabasan. Pagkatapos ng Totoo operasyon. yun. Ate, ikwento mo sa amin, ano ba nangyari? Yung Japan eh. Japan. Hindi, kasi may kumuha sa akin na mag-endorso ako na isang, alam mo na, pagkatapos, sabi nga na i-enhance daw yung aking mukha. Ako naman pumaya. Ayoko pumayag nung una. Pero sabi- hindi, sabihin ko lang po ate, masagasaan ko po yung sinasabi niyo. Hindi ba pag artista ka, dapat lang talaga i-maintain mo yung looks mo para sa mga pelikula mo at sa fans mo, hindi ba? Hindi ka taka-taka yung magpagawa ka ng whatever. Actually, dapat lang. Kasi gusto pa ni Ate Guy gumawa ng maraming pelikula para sa inyo, di po ba? Hindi na ano yun eh. Pero ganun yan nangyari pagkatapos noon. Pero ako talaga actually, ayokong pumayag. Pero may nagsabi lang, pumayag ka na, kailangan mo yan. So pumayag ako. Tapos, walang check-up, walang blood. Ay, mali. So ang ginawa, diniretso. Pag diretso, 3 araw ko hindi nagising. Hindi natin alam yun. Kung ano-ano nang napapanaginipan ko na nag-iisa lang ako, tapos ang layo-layo ng bahay, paano ako pupunta doon. Tapos pagising ko na naman, lupay-pay na naman ako. Pagkatapos makakatulog. Kasi di ako makabangon eh, dahil sa pagka nagigising ako, lupay-pay talaga ako. Tapos na pagkagising ko na naman, parang ay pagka natulog na naman ako, iba na naman yung panaginip ko na para bang lahat yan nakaikot sa akin, bundok. Totoo yun na paano ako makakalabas dito? Sabi ko, ang taas-taas ng mga bundok. Yun ang mga panaginip ko. Kung ano-ano napapanaginipan ko dun sa 3 gabi na hindi ako nagising. So, ang dami ninervyos noon, Ate Guy, dahil maaring anesthesia or something. Kasi nung pag-suspecha ko, wala. Kasi pagising ko, wala namang nagbabantay sa akin. Kaya, at saka isang clinic lang na maliit ako talaga, nandun lang ako. Yun ang hindi alam ng mga tao, pero yun, siguro nung 3 days na hindi ako magising, natakot sila, so kaya kinailangan butasan ako sa liig. Yun. Hindi naman daw naapektuhan yung vocal cord, pero malalim yung tinamaan, kaya yun yung cause ng bakit hindi ako makakanta. Yun, kaya kailangan, nung nagpatingin ako sa Boston, ang sabi nung doktor, babalik at babalik yung pagkanta, kaya lang kailangan talaga ng operasyon. Oh my God. Kailangan operahan uli ako, pero magpapa-opera ako next year para magkaroon ng concert sa birthday. Hindi pa rin, hindi. May, di ba, Ate? May your May birthday. 21. Pero hindi ko po ma-imagine, tawag ng tanghalan champion, Dari Gold na napakatagal Jamboree champion, 5 years old nanalo na sa singing contest, tapos ang mawawala sa'yo, yung Golden Voice. Ilang taon na nga ba ito? Mga 3 na, mag-aapat na taon na, no? Oh my na hindi ako goodness. makakanta. Hindi mo dinimanda, ate? Kasi Nagkaroon na ng demanda. hindi biro, sinora honor kayo. Pati pagsasalita ako naapektuhan eh. Kasi pag kayo matagal na nagsasalita ako, parang nagtatatin up yung aking, nahihirapan ako magsalita. Kaya kita po parang pag nagsasalita ako, parang nag-ano ako ng puwersa para makapagsalita ako. My goodness, ate. Hindi, sorry po, hindi ko maubos maisip kasi na ganun yung... Parang ganun lang. para bang, sinadya o talagang hindi ko maintindihan din. Kasi biglaan yun eh, dahil noong bago in-offer sa akin yun, mayroon akong concert, 4 na lugar sa Canada.
Tapos meron sa Australia. Ang daming ignoranyan sa ibang bansa. Kaya nung nangyari yon, hindi ako nakakanta sa Canada. Yung lahat ng mga appointments, hindi ko talaga, hindi, mabuti na lang na naintindihan ng mga tao. Pero ate, anong pakiramdam nung kilala ka sa boses mo bukod sa pag-arte, tapos nawala? Wala akong Masakit magawa. eh. Masakit yun, siyempre. Kaya pag Sino ba nanonood tong ako, doktor na to? Ako bubugbog. Papatulan ko yan. hapon. Hapon! Hapon. Papatulan ko siya. Oo. Saan yung address na yan? mamaya. Ooperahan ko siya. Yan. Gagawin ko sa kanya. Come here. You sleep. I operate you. Yeah. Operation, operate. Yan. Di ba? Hindi, grabe, di ba po? Pero ang isang napakabuti ng Diyos na next year, operasyon, maayos, in Jesus' name. I will pray for that talaga. Salamat. Totoo na. Pagdasal natin, malakas ang dasal pag marami po tayo. Kilala po natin si Ate Guy bilang superstar ng Philippine showbiz, isang tunay na survivor sa bawat hamon ng kanyang karera. Sa ating pagbabalik po ang mga pagsubok kay Miss Nora Honor bilang isang ina. Abangan po yan. Parang nawala nung namatay ang papa ko noon, na mahal na mahal ko. Talagang andun yung sama ng loob ko. Magbago kailanman sana'y Sa pagbabalik ni Ate Guy sa Pilipinas, mga kapatid, dalawang major projects ang nagbigay sa kanya ng mas marami pang awards, ang Thy Womb at ang Sangalan ng Ina. Sa likod ng camera, ate, how would you describe yourself bilang ina? Ito mo? Hindi. Alam mo ang pagkukulang ko sa mga anak ko, yun lang kasi nakagawian ng yaya yun nagpalaki. Tapos yung bang magigising sila nung araw, wala na ako kasi Working. nasa trabaho na ako. Pagkatapos pag uwi ko naman, tulog na rin naman sila. Pero ang isang, yun ang pagkukulang ko sa kanila na hindi ko talaga, inaamin ko, na magpahanggang ngayon ay yun pa rin ang aking pagkukulang. Pero ang isang ipagmamalaki ko lang din sa mga anak ko, lumaki sila ng marespeto. Yun lang ang yung kasi siguro nung mga bata pa sila, isang tingin ko lang talaga natatakot na daw sila sa akin. Hindi naman ako namamalo. Si Ian lang namalo. Napalo ko lang minsan si Ian noong binato si Lotlot nung lapis na muntik ng tamaan Oh my sa mata. goodness. Ayun, talagang pinarusahan ko. Yung pagpaparusa ko naman, pinapaluhod ko. Sabi ko, wag kang tatayo dyan hanggat hindi ako dumarating. Ako, te, pinapalood ako ng bata ako. Talaga? Okay naman yun. Kasi kami kasi ganun din eh. Di ba, te? Oo. Yun lang. Pero pagkatapos nun, wala na. Nung naging nung nagkaroon na silang mga pamilya nila, ate, tumatakbo rin sila sa'yo minsan pag merong... Oo naman. Oo naman. Tapos yung mga apo mo, te. Yung nasa, wag nating sabihin apo. Yung mga anak ng anak mo. Yun ang yan, tama. oo. Hindi Yun ang sila tama. apo. Hindi sila apo. Oo. Anak ng mga anak ko. Yes. Yun. Oo, kasi bakit ganun ang reaction? Kasi sabi na daddy ko, mas masarap ang tubo kaysa sa puhunan. Totoo ba yun? Ganon? Sabi, hindi ba? Hindi. Hindi, pareho rin. Pareho Anak yun. at anak nila. Oo. Hindi ko masyado nakikita si Lotlot pero nakakausap ko naman. Nakakausap. Nagte-text naman. Kasi ako pagka nagtampo, tampo talaga. Maski sa mga anak ko, nagtatampo ako talaga. Pag hindi ako siguro nabati o hindi nagpakita, yun, nagtatampo ko. Normal naman yun. Yun, ganun. Alam nila yun. Ayun, namimiss mo sila rin ate. Siyempre, pag kahit anong mangyari, So, ina-ina ka pa rin. of course, Diba? oo. Siyempre, kaya lang minsan, pagka halimbawang, kailangan lumapit ka. Kasi anak ka eh. Oo, anak ka eh. Parang Tama. ganon. Ayoko na kasi yung nangyari noon na para bang, siyempre kami ni mama noon, nagkakaroon kami ng tampuhan. Papa ko talagang wala. As in, wala talaga. Dahil ang papa ko talaga, mas close ako sa papa ko talaga noon. Pero nung nawala yung mama ko, ibang klase talaga yung naramdaman ko. Pag nawala ang nanay, iba ang nanay pag nawawala talaga. Talaga ate. Ako Parang nawala nung namatay ang papa ko noon, na mahal ko. Talagang andun yung sama ng loob ko.
Pero nung namatay ang nanay ko, ibang klase talaga. Akala ko maluloka talaga ako. Hindi mo akalain gano'n ang effect sa'yo. Oo. Grabe, no? Ang nanay, iba talaga ang nanay. Ano naman ang ini-enjoy mo, Ate Guy, sa mga anak ng anak mo? Sa mga anak ng anak ko. Nanggigigil sila sa'yo pag nakikita ka. Ang madalas kasi sa bahay, yung anak ni Matet. Ay! Oo, yung dalawang bulinggit. Yun ang talagang madalas. Kasi may oras noon na halos sa araw-araw. Araw-araw nandun sila sa Paano kanila kulitin, Ate? hindi sila nangungulit. Siguro nagkaroon din ng takot. Makuha sa tingin. Oo, makuha ka sa tingin. Kasi pagka medyo kumukulit na sila, si Matet na yung sumasaway. Ayun. Kasi natakot siya sa tingin mo. Baka matakot din si yung Matet anak ang niya. natakot sa tingin ko. Baka ilagay Oo. sila sa banga. Yan Oo, ang yun. Correct. Mas mainit pa pong kwentuhan with Miss Nora Honor. Tutukan po sa aming pagbabalik. Iba yung pagpapalaki ko sa mga anak ko, mas kay Ian. Hindi ko sila binaby. Kung ano yung nandyan pagkain, kainin nyo yan. Kung ano yung kinakain natin, kung ano yung nandyan lang, huwag kayo mamimili ng pagkain. maarte. Huwag kayo maarte. May ito ang pangarap ko. Sana'y Pag nasa bahay kami, kumakain, nanonood ng TV, tapos bonding, nakikipag-bond siya sa mga anak ko, pinapadrawing niya yung mga anak ko, pinapaano niya. Tapos yun, kumakain. Kung anong gustong merienda ng mga anak ko, papabili niya, tapos kakain sila sa table, ganun. Talagang hindi ko masabing lola, pero talagang nanay siya ng nanay ng mga anak ko. So, yun ang gusto niya eh. Anak ng anak ko, ganun lang. Hindi niya apo. Anak ng anak niya lang, ganun. Message, Mami, I miss you. Tsaka salamat po sa lahat ng binibigay niyo po sa amin mga anak niyo, sa mga pagmamahal niyo po. Tsaka pati na rin po sa mga anak namin. Mahal na mahal po namin kayo. Anong masasabi mo sa message ni Matet sa'yo, Ate? Mabuti na lang, hindi siya nagkamali. At nagulat ako, tama pala yung ginamit ko, anak ng anak niya. Ganyan? diba? Oo, te. Kasi kung hindi, kawawa na naman siya mamaya pag uwi. Yeah, Mabuti sa banga na tumama. naman siya. Ipapasok na naman siya sa banga. Hindi. Ayan. Ganun talaga yan si Matet. Napaka-sweet talaga ni Matet. Walang Ever biro since yan. bata Oo. siya, Ate. Ay, nakakatuwa naman. Lately, Ate, pinag-usapan naman ang pagkahanap ni Lotlot daw sa kanyang tunay na ama. Anong pakiramdam mo, Ate? Alam mo, nung minsan matagal na to eh, nasa Valencia. Nasa Valencia pa yung bahay namin. Tumawag yata yung mami niya. Tapos, nagkataon siyang sumagot. Ngayon, pagkatapos nun, umiiyak siya. Sabi ko, nilapitan ko, ba't ka umiiyak? Pinagtapat niya sa akin na kasi po, may tumawag po, ako nakasagot. Siya daw po yung mami ko. Tapos, ano naman ang masama doon? Mabuti nga tumawag sa yung mami mo. Alam mo, ganito yon. So, kinuwento ko yung nangyari. Alam mo, pagkaibahan ninyo, huwag kang mag-ano ang nangyari kasi dyan, pareho, lahat kayo mga anak ko. Kasi kung hindi kayo binigay ng Diyos sa akin, hindi ko kayo anak. Di ba? Ang paliwanag ko sa kanya, ang nangyari lang, ang kaibahan lang kay Ian, nanggaling sa tiyan ko. So sila, binigay ng Diyos. Kaya pareho ko pa rin silang anak. Kasi binigay sila ng Diyos sa akin eh. Dahil kung hindi ko sila anak, hindi sila ibibigay ng Diyos sa akin. Yun ang paliwanag ko sa kanila. Kaya doon ko doon na umpisahan yung pagsasabi ko sa kanya na talagang ano lang, ayoko sabihin adopted o kung ano man. Pero Kasi, pareho. Tinatamaan ako sa sinasabi mo, Ate, kasi I have a little boy, di ba? Hindi ko alam kung paano ko rin tatanggapin yung kung dadating yung araw. Si Miguel ko naman, masakit nga. Pero tama naman yung, hindi naman pwedeng ipagkait sa kanila. Hindi pwedeng ipagkait sa kanila yun. Basta ang importante, naging magulang tayo to the best of our abilities, di ba? Hindi mo sila pinabayaan. Right. Kung anong kaya natin, kahit nagtatrabaho tayo, kahit may sarili tayong anak na galing sa atin, talagang pagmamahal ang binigay natin sa kanila. Kaya, tama yun. Kaya sa akin, iba yung
pagpapalaki ko sa mga anak ko, mas kay Ian, hindi ko sila binaby. Kung ano yung nandyan pagkain, kainin nyo yan. Kung ano yung kinakain natin, kung ano yung nandyan lang, huwag kayong mamimili ng pagkain. maarte. Huwag kayong maarte. Maraming nagugutom. Oo, yung ganon, iba yung ano. At saka ang sa akin kasi, pag halimbawa wala na ako, naghirap halimbawa, di ba? Yung, wag naman. Pero kung halimbawa, at least sanay kayo sa mga, kung kahit saan kayo ilagay, kaya nyong pangatawanan. Yun ang sa akin naman. At saka sana hindi nila makalimutan din yung sacrifices mo rin for them. At yung the mere fact na naging ina ka sa kanila, napakalaking bagay. Kahit na may pagkukulang o malaki ang pagkukulang ko sa kanila. Nanay ka pa rin. Naging nanay pa rin nila ako. Kaya yun lang ang gusto kong wag nilang iwala sa isip nila o kalimutan kahit pa paano. Ay, ang hirap siguro maging isang Nora Honor at nanay pa, di ba? Hindi, Hirap halika magtrabaho doon. habang ano. Ang hirap na maging isang Nora Honor at maging tatay pa. Nanay at tatay Nanay at pati. tatay. Ay, Yung ganun. naku. Tumawa naman kayo, Diyos ko. Lagi seryoso kasi tayo eh. Oo nga, Kayo naman. Tigay. Tawa naman sila. Oo nga. Oo nga pala dumating sa point, parang gano'n na nga. Oh my goodness, ate. Grabe. Ang dami talaga na pagdaanan ni Ate Guy. Mga kapatid, sa harap at likod ng camera, isang survivor po si Miss Nora Honor. Tulad na lang na naging guest din natin dito sa Bakas episode na si Miko Banayo, biktima ng pagsaboy ng asido. Sobra, ate. Ang gwapa-gwapo niya. Pagkatapos, meron lang parang chismis na nakasira ng friendship or something. May dumating, sinabuyan siya ng asido, nabulag siya, ang gwapong bata. From our website po, hinanap kami ng Resources for the Blind Institute dahil pinaabot ni na Pastor Reynold Malinaw at Mr. Romy Jimenez ang tulong kay Miko. Miko, sana lalong mapatiban nito ang kagustuhan mong makapagsimula muli. At maraming salamat sa inyo, Pastor and Mr. Jimenez. Salamat din po kay Pin Antonio, Salon de Manila and Antonio's Hairdressing for my constant hair maintenance. And thank you to Beyonce for my hairstyle today, Peachy Mariano of the Fanny Serrano Salon for my makeup, Tips and Toes for my nail care, and Sonia Riquel for my eyewear. Miko, sana napapanood mo tong episode na to at na-appreciate mo na ngayon, lalo at ang guest namin ay si Ate Guy, di ba? Kahit medyo hindi siya nakakita, blurred yung isa niya, ate, yung isa bulag siya. Maraming na-touch sa episode na yun ni Miko. Ate, anong advice ang gusto mo ibigay kay Miko? Kasi ang hirap. Lahat ng nangyayari sa buhay ng tao, lahat yan may kapalit yan. At huwag siya mawawala ng pag-asa. Alam ng Diyos kung anong gagawin. Diba? Naku, Miko, si Miss Nora Honor yan. O pasilamatan ko si Abel. Yes, please. Oo, si Abel. Abel Bacudio. Thank you, Abel. Kasuotan. Sa outfit ni Ate Guy. Si Christ. Si Christ. Oo, si Okay. Christ. Ayan. Maraming salamat sa makeup. Okay. Yun. Fresh na fresh ka, ate. Mula Pag siya- nung kanina, di ba? Kasi pagka siya nagme-makeup, ganun. Sobra naman. Sa kanya lang yata ako medyo gumaganda ng konti. Naku Sa naman. paningin ng tao. Eh, pag ganyan ang mata mo, blush on lang at lipstick, tapos na. Oo, te. Okay. Susunod po ang inaantay ng pagkakataon ng mga Noranians na magtanong sa nag-iisang superstar. Abangan po yan. Kaya yun, na-exit ako, isang kanta pa lang yun. Nagtataka yung mga tao, bakit kaya? Pinakita ko sa kanila, ito po. Pagbago